Ingatan mo ang mga talaan ng account. Ito lang ang makakapagpabagsak sa Yunuko. Umalis, wag lumingon. Lim, sugo ako ng prinsipe para iligtas ka. Shenye, wala na ako. Umalis ka na, huwag sayangin ang buhay. Ilalabas kita rito. Umalis, prinsipe. Sabihin walang silbi, hindi na ibagsak Yunuko. Ginoong Lim. Mabuti naman Shenye, napakawalang awa mo. Tunay na hari ng hilagang tabak ng prinsipe. Shenye, kidlat ang iyong paraan. Dapat kitang pasalamatan ng husto. Hinalis mo ang aking malaking problema. Shenye, hahaha. Vicente Aso, huwag magbintang. Magbintang? Commander Shen, sa utos ng prinsipe pinatay ang buong pamilya Lin. Saksi ang lahat ng narito. Tingnan ang tabak mo. May dugo pa ni Jilim. Mamamatay ka talaga. Napakalakas ng tabak. Pinakamahusay na tabak. Bumuo. Vicente Aso, papatayin kita. Habol talaan hanapin. Opo, susunod ako. Shenye, akala mo makatatakas ka ba sa aking palad? General Shen, ako po si Xing Ying. Nandito po ako sa utos ng Prinsipe ng Trono. Ano ang kailangan mo? Kumalaw na po si Wei Jinzhong. Opo, General Shen. 3 taon na pong patuloy ang paghahanap niya sa pamilya ni Lin. Nalaman na niya ang kay Lin Wanher at nagpadala ng mga tagapagbantay na anino para patayin siya at kunin ang talaan. Naintindihan. Talagang hindi sumusuko ang asong iyon. Alam po ng Prinsipe ng Trono ang pagtatago mo ng pangalan para protektahan si Bibi ni Lin. Pinadala niya ako rito para maghatid ng balita at sabihin sa inyo na nagtipon na po ang Prinsipe ng Trono ng mga tauhan laban kay Wei Jinzhong. Protektahan niyo po si Bibi Lin. Nasa kanya pa ang mga talaan ng account na susi para ibagsak si Wei Jinzhong. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ligtas siya sa akin. At ang mga talaan ay hindi mapupunta kay Wei Jinzhong. Aye. Papadilim na ang araw. Bakit nakikipagdaldalan ka pa dyan? Puno na ba ang lalagyan ng tsa? Naitapon mo na ba ang mga tirang tsa? Nandyan na. Huwag ka nang magalit, mahal ko. Magtatrabaho na ako agad. Tigilan mo ako, magtrabaho ka na. Subukan mo pang magtamad-tamaran. Aray, bitiwan mo ako, mahal ko. Magtatrabaho na ako. Pasensya na po, Binibini. Sara na po kami. Bakit maaga kayong nagsara? Teka po, Binibini. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Tawagin mo ang tagapamahala nyo. Binibini, umalis po ang asawa ko. Maaari niyo rin po sabihin sa akin. Ikaw pala ang naging asawa ni Lin Wanner. Papatayin kita. Pinsan, huminto ka. Pinsan, Pinsan, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, baka gaano katagal ka lolokohin ng lalaking yon? ikaw. Sige na, Aye. Bihira lang pumunta ang pinsan, gumawa ka ng pagkain para maayos nating paghandaan. Wanner, iniwan mo ang pagkabanal na birhen ng samahan ng langit at lupa na pangasawa mo ang basurang waiter. Baliw ka na ba? Pinsan, huwag mong sabihin iyan kay Aye, mabuti siya. Anong mabuti doon? Ano ang estado mo? Yung basurang waiter na yan. Mukha kang alipin. Alin doon ang bagay sa'yo?
Ate, alam kong hinahamak mo siya pero bayaw mo pa rin siya, di ba? Mas mabuting maging magalang ka sa pagsasalita. Bayaw ko. Hindi ko kinikilala, hindi ka ba dati? Lagi mo bang iniisip na magpakasal sa isang bayani noong una? Ang noon ay noon? Ngayon sa tingin ko, kapag kasama ko si Aye, masaya na ako sa simpleng buhay. Warner, ang hangin ay hindi tumitigil. Hindi mo ba nakalimutan ang puot? Di ko malimot. Waner, kunin ang talaan at umalis na. Ang mga tauhan ni Wei ay nagbebenta ng iligal na asin, korupsyon sa pondo ng hukbo. Ang ebidensya ng pakikipagsabwatan sa mga pirata ay nasa loob. Nasa iyo na kung mapabagsak natin ang asong Wei. Tatay, ayoko sumama na tayo sa inyo. Eastern Depot may kaso lahat ng lumalaban ay papatayin. Noong araw, ang aking ama ay inutusan ng prinsipe upang imbestigahan ang mga yunuko. Ngunit dinala ni Wei ang kanyang mga tauhan at pinatay ang buong pamilya Lin. Ang puot na ito babayaran ko sa kalaunan. Warner, nalaman na ni Wei Jinchong ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng pamilya Lin. Nagpadala na siya ng mga tagapagbantay na anino ng Eastern Depot upang kunin ang mga talaan na nasa iyo. Wei aso, Mga anino ay mga dalubhasa sa unang antas ng Asong Wei. Hindi natin alam kung ilang sekta ang winasak nila. Pumunta ako ngayon para isama ka. paumanhin. Ako ang may sala sa inyo. Bakit mo sinasabi yan? Sumama ka sa akin sa samahan. Ayaw ko na. Sino mang tao ng asong Wei, papatayin ko. Tama na, huwag ka nang magpaka-prinsesa anino ng silangang pabrika, huwag ka na. Kahit top 10 ng talaan ng langit, hindi kalaban. Ano naman, mamatay lang, pinatay ng asong Wei ang pamilya Lin. Kung hindi ko mapatay ang yunok ngayon, ano ang mukha ko makita 38 kaluluwa ng pamilya Lin Warner? Naalala mo pa si Shenye? Shenya! Gumamit ng tabak na shuchun tumagos sa puso ng ama alipin ng yunok, paano ko malimot? May balita ako kanya. Nasaan siya? Gigilingin ko ang kanyang buto bilang alay sa aking ama. Nasa lungsod na ito si Shenye. Hindi ko alam ang lokasyon. Sumama ka sa akin sa samahan maghanap ng pahiwatig. Sige, isama natin si Aye na umalis. Anong oras na? Bakit mo pinapansin ang walang kwenta? Bilisan mo na. Pero si Aye, Hindi kayo makakaalis. Yuhua Shui anino ng Dongjiang Yuhua Ho. Nako, Asong Wei ay nagpadala ng dalawang masasamang mga api na ito. gaano ba sila kalakas? Hindi lang iyon, sabi nila, si Yuhua Shui may kadena ng yelo na naglalabas ng malamig kayang pumutok ng bato at magyelo. Si Yuhua Huo ay may maapoy na tabak, walang makakatalo. Mga alagad ng talaan ng langit ay namatay sa kanilang kamay hindi mabilang. Kung alam ninyo ang aming pangalan, ibigay na ang talaan ng account, hahayaan naming mamatay kayo ng mabilis. Imposible yan. Kayo, mga alipores ng mga bating, huwag ninyong asahan na makakakuha kayo ng anuman mula sa amin. Ikaw, walang takot na bata, naghahanap ka ng kamatayan. Ang tapang ninyo. Lolo ko ang pinuno ng samahan ng langit at lupa. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng samahan? Hindi inaasahang sa pagpatay sa mga natitira ng pamilya Lin ay makakatagpo ako ng apo ng pinununo ng samahan ng langit at lupa. Talagang isang sorpresa. Huhulihin namin kayong magkapatid at ang samahan ay walang pagpipilian kundi sumunod. Tiyak na si Ginoong Wei ay gagantimpalaan tayo ng malaki. Pinagkanulo ni Asong Wei ang mga tapat, sinira ang bansa at pinahirapan ang bayan, nagdulot ng paglilipat ng mga tao at marami ang namatay sa gutom. Kayo ay sumusuporta sa kasamaan, hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Sa nasasakupan ni Ginoong Wei dito, siya ang langit at batas. Kapag naipadala na kayo sa kanya, iyon ang tunay na pagtupad ng kalooban ng langit sa inyo. Warner, ako ang haharang sa kanila, umalis ka na, siguraduhin. Huwag hayaang mahulog ang mga talaan ng account sa Asong Wei, hindi. Dapat magkasama tayong umalis. Anong oras na? Huwag kang magmatigas ang ulo. Bilis, umalis ka na. Harangin sila. O mahal, luto na ang ulam. Mahal, ano itong nangyayari? Aye, umalis ka na. Basura, alis! Wala kang pakialam. Mahal, bakit mo naaway ang silangang pabrika? Ngayon walang tatakas. Sugot, sandali. Mga Ginoo po, may hindi pagkakaunawaan ba dito? Kami lang po ng asawa ko ay nagbebenta ng tsaa. Maawa po kayo sa amin. Maraming salamat po.
Lin Wanner, ano ba itong lalaki mo? Mas malambot ka pa sa pansit. Aye, umalis ka na, wala kang pakialam dito. Mahal, tiwala lang. Ako na ang bahala. Ano bang oras na ito? Nagmamayabang ka pa dito. Wanner, ito ba ang asawang napili mo? Wala kang naitutulong sa kagipitan. Mahal, sinabi ko na. Ako na ang bahala, okay lang. Mga Ginoo, pabor naman po sana. Lumayas ka dyan. Ikaw, basurang servidor. Ano karapatan mong humingi? Patayin siya ng mabilis. Aye, oh. Aye, ayos ka lang ba? Wala nandito ka, hindi ako takot. Wala itong kinalaman sa asawa ko. Ordinaryong tao lang siya. Pakawalan ninyo siya. Dahil mag-asawa kayo, mamatay kayong sabay para hindi kayo mag-isa gawin. Wala, tutulungan kita. Akala ko magaling kayo ang mga tagapagbantay na anino'y ganito pala. Talaga? Mahal. Huling tanong sa iyo. Nasaan talaan? Di ko alam. Buti, kaya puputulin ko ang iyong braso at binti. Isa-isa ko puputulin. Tingnan kung gaano tatagal. Subukan. Ikaw, hamak na utusan, makakapagligtas ka sa kanya? Aye, umalis ka na. Huwag kang magpakatanga. Ako ang haharang sa kanila. Mahal, 3 taon kang nagprotekta sa akin. Ngayon ako po protekta sa iyo. Protektahan? Madali sabihin. Ikaw mahina't walang kwenta. Ano ang gagamitin mo? Ang kanilang buhay. Ikaw, hamak na utusan, ang yabang mo naman. Utusan, tanga ka ba talaga o nagpapanggap? Hindi mo ba makita ang sitwasyon ngayon? Ang laki ng bibig mo, wala pang nangas ng ganyan sa amin. Sino man kayo, mangapi sa asawa ko. Mamamatay kayong lahat ngayon. Talaga, tingnan ko kung paano mo ako papatayin. Mag-ingat, Aye. Mamamatay ka na. Paano nangyari ito? Sila, ang nasa top 10 ng talaan ng langit pero natalo lang ng ganun kadali. Ang galing mo naman, asawa ko. Mamaya na muna asawa. Hayaan mo munang asikasuhin ang 2 basurang ito. Sino ka ba? Taong mamamatay, di na kailangan malaman. Bata ka, kami ang pinuno ng mga anino ni Gongwei. Sa buong mundo, wala pang nangangahas galitin si Gongwei. Kung may malay, umalis na. Alipores ni Gongwei, pumatay na ako ng ganyan. Sino mang saktan, asawa ko patay. Walang hiya. Akala mo nakatama ka lang ng 2 tira at nangahas kang salungatin si Wei. Gagawin kitang alabo. Baling buto. Bata ka. Buhay mo na. Asawa, okay ka lang? Wala lang, nagkamali ako kanina. Ngayon, seryoso na talaga ako. Tama na nga, binugbog ka na. Tignan mo itsura mo. Nagpapanggap ka pa. Ano gagawin natin? Mamamatay na tayo, huwag mag-alala ate. Protektahan ko kayo. Paano walang problema? Wala ka ng kakayahan. Paano mo kami protektahan? Dahil dito na. Hilagang espada, yumanig kasuwang isda tabak na Shuchun Bantay Ginto, 90 team. Dating pinuno ng Bantay Ginto, Shenye. Shenye. Kapitan ng Gintong Bantay? Wala. Ako! Mas gusto kong tawagin akong unang tabak ng mundo. Hahaha, ang tagal mong nagpapanggap ka lang pala, bobo kalawangin na tabak. Nagpapanggap ka bang tabak na Shuchun? Buti na hindi siya si Shenye. Kaaway ko, kundi di ko alam paano siya haharapin. Utusang bulok. Ano ang ginagawa mo? Ito yung sinabi mo tabak na magtatanggol sa atin, Wanner. Bakit ka nagpakasal sa lalaking hindi maaasahan? Aye, tumigil ka na, umalis ka na. Ngayon aantalahin ko sila. Huwag mag-alala asawa, sapat na tong tabak para patayin sila. Itong basurang tabak lang, tabak ba yan? Gagamitin mo ang kalawang? Dahan-dahan mo kaming papatayin?
Ikaw, utosang bulok, tingnan mo itong tabak, hirap pa magiwa ng gulay. At mayabang ka pang sabihin, papatayin mo kami, hahaha. Huwag magmadali, hasahin ko, papatayin kayo. Huli na ang paghasa mo sa tabak. Hindi huli sakto kapag nahasa ko na ang tabak araw ng kamatayan ninyo. Nagpapanggap na espiritu. Papatayin kita. Aye, umalis ka agad. Imposible naman to. Paano? Kaya itong patalim pumatay sa'yo? Huwag magyabang. Bantog na mga anino ng silangang pabrika ganyan lang. Bastos na utusan, akala mo ba panalo ka na? Oh, Ano pa ang nakatagong galaw ninyo? Halika, ilabas at makita ko. Kung karapat dapat ba mamatay sa aking kamay? yabang. Ganyan? Tignan, yalong pulungan. Ang galing! Laban. Ito. Ang lakas ng galing, ang bilis ng espada. Warner ang asawa mong ito. Ano ba ang pagkatao niya? Mukhang hindi lang ako ang may tinatago. Siya rin ay may tinatago. Oo nga. Hindi ko akalaing magkakamali ako, Aye. O mahal, okay ka lang? Sino ka ba talaga? Nagtatago ka sa tabi ko ng mga taon. Ano ang intensyon mo? Tigilan mo na ikaw si Shenye. Ako? Nasuri ko, kamakailan lumitaw ng palihim ang Shuchun sa bayang ito. Ang makapatay ng mag-isa sa dalawang pinuno ng anino ng silangang pabrika maliban sa nagretiro ng dati ng pinuno ng gintong kasuotan na si Shenye. Wala nang iba, Shenye. Niloloko mo lang pala ako. Hindi mahal. Hindi ako ang iniisip mo. Pero isa nga akong bantay na ginto. Dahil nagalit ako kay Wei Jinzhong, napilitan akong magtago ng pagkatao. Dito ako nagtatago sa bayang ito, hindi kita sinasadyang saktan. Sige, naniniwala ako. Pero tandaan mo, mula ngayon, huwag kang magsinungaling sa akin, malakas ang asong Wei. Kailangan nating mabilis na pumunta sa samahan ng langit at lupa. Warner, Ate, kahit ano pa man tapat ang puso niya sa akin. dahil sa pinsan ko maniniwala ako sa iyo ng isang beses. Pero huwag mong isipin na dakila ka dahil sa lakas mo. Ang pagkatao ng pinsan ko, alam mo na ngayon. Kung aapihin mo ang pinsan ko ang samahan ng langit at lupa ay hindi ka patatawarin. Sa sinabi mo, ibig sabihin, tinanggap mo na ako bilang bayaw. Sa malayo pa, kapag naging isa ka sa 6 na dalubhasa sa talaan ng langit, saka na natin pag-usapan, ate. Huwag naman. Aye, tara na. Ginoong Chen, sa mga nakaraang araw sa korte, patuloy mo akong pinupuna at pinaparatangan. Sinasabing pinapatay ko ang tapat at ginugulo ang buong mundo. Napakasakit ng iyong mga salita, talagang tinatakot mo ako ng labis. Aso ka, Wei. Ikaw na isang maruming baog. Anong karapatan mong kausapin ako? Darating ang araw na mamamatay ka rin. Hugutan ang matandang ito at ipakain sa aso. Ubusin din ang buo niyang pamilya. Gusto kong malaman ng buong mundo ang sasapit sa sinumang kalabanin ako. Masusunod po. Komandante Shu, sa ginawa ko kamakailan, sa tingin mo ba ay napakalupit ko? Hindi po, Panginoon. Ang pengpeng na ito ay nakipagsabwatan sa prinsipe ng trono. Paulit-ulit kayong pinaratangan. Dapat lang siyang mamatay. Napakabait ninyo, Panginoong Wei. Ang hatol na kamatayan sa kanya ay awa niyo na po. Tumayo ka na. Gusto ko ang mga katulad mong marunong tumingin sa sitwasyon. Tandaan mo, kapag sumunod ka sa akin, makakamtan mo ang walang katapusang kayamanan at karangalan.
Huwag mong gagayahin ang iyong nakakatandang kapatid na si Shenye na hindi marunong magpasalamat. Tandaan ko po ang inyong aral, Panginoon, maging tapat at maglilingkod sa inyo, handang humarap sa anumang panganib, hindi po ako mag-aatubili kailanman. Ulat, Panginoong Wei, masamang balita. Napakataranta mo, ano ang nangyari? Sinira mo ang aking kasiyahan, babalatan kita ng buhay. Ipinagbibigay alam po, Panginoon, sina Yu Huashui at Yu Huahuo, ang dalawang pinuno ay pinatay. Dala ni Lin Wanher ang mga tala ng account at nakabalik na sa samahan ng langit at lupa. Mga walang silbi, lahat kayo'y walang silbi. Dalawang unang antas na dalubhasa, kasama ang daan-daang mga tagapagbantay na anino, hindi man lang nakaya ang isang batang babae, talagang ipinapahiya ninyo ang aking karangalan. Tao, iparating ang aking utos. Utusan ang mula sa 6 na dalubhasa sa talaan ng langit, si Kui Yanluo, si Su Wuxiang, at ang ahas na babae ng Miao Jiang na si Yan Xinyang na pumunta agad sa samahan ng langit at lupa, bawiin ang mga talaan ng account, patayin si Lin Wanher, at ubusin na rin ang buong samahan ng langit at lupa, walang itirang buhay. Bukas na ang pagtitipon, darating ang lahat ng bayani. Pinapunta ko si Ting Xue para kay Wan'er. Ang tagal na. Bakit wala pa siya? May nangyari kaya? Tay, wag mag-alala, protektado siya ni Ting Xue, hindi mapapahamak pero mga anino. Lolo, tito po. Wan'er, bumalik ka na. Saan ka po nitong 3 taon? Hinanap ka namin talaga. Ang hirap hanapin ka. Lolo, tito po, pasensya na sobra sa pag-aalala. Ay, halika kilalanin mo siya. Ito ay si... Ito ang asawa ko siya. Ako po si Wu Ai. Mabuhay lolo at tito po. Chen Aye, ano ang iyong hanap buhay? Siya? Tindero ng cha, waiter? Ano ba? May magandang palabas na. Wan'er, alam mo ba kung sino ka? Paano ka naging asawa ng isang tindero? Ang samahan ng langit at lupa ay kilala. Nag-asawa ka ng tindero. Paano na kami sa hinaharap makakaharap sa iba? Oo nga, Wan'er, sobra ka talaga naman. Hindi ba ito sinadyabang ipahiya ang samahan? Lolo po. Tito po 3 taon na. Nilipol ang pamilya Lin. Malubha ang sugat ko. Si Aye ang nagligtas sa akin. Sa mga taong ito, mabuti si Aye sa akin. Masaya ako sa kanya. Hindi maaari mag-asawa ng tindero, hiwalayan mo na agad. Wan'er, kita mo sinabi ko na naman sa'yo, hindi talaga papayag si Lolo sa kasal na ito. Lolo po, kahit pumayag ka man o hindi, asawa na ako ni Aye. Habang buhay siya lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Bastos. Habang buhay ako, hindi ko tatanggapin ang kasal na ito. Ikaw? Lolo, huwag kayong magalit. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat hinayaang sumuway sa iyo para sa kin. Pero pangako ko, gagawin ko ang lahat para ingatan siya. Lolo, huwag kayong magalit. Bukas, magkakaroon ng pagtitipon para alisin ang mga yunuko. Kung magkasakit ka, masisira ang mahalaga. Itabi muna natin ito. Kapag natapos ang pagtitipon, saka nating pag-usapan ang kasal nila, di ba? Huwag mong isipin na iligtas mo, Wan'er, makakapasok sa samahan ng langit at lupa. Gusto mong kilalanin, ipakita ang galing mo kung hindi ako payag. Kita mo, wala ako magkakawatak pamilya. Pinsan, salamat sa iyo kanina. Huwag pasalamatan. Dahil lang kay Wan'er, kaya kita tinulungan. Masamang utusan ka, babalaan kita. Kung saktan mo si Wan'er, kapunin talaga kita. Pagtitipon para alisin ang yunuko, tinipon tayo ng samahan ng langit at lupa para lubusang magkaisa laban kay Wei Jinzhong. Ang taksil na iyon, narinig ko si Wei Jinzhong ay may 6 na dalubhasa sa talaan ng langit na di masukat ang kanilang lakas. Ngayon, nagkaisa ang iba't ibang sekta, di alam kung magagawa na lipulin siya ng sabay. Mahirap talaga yan. Si Wei Jinzhong mismo ay may lakas na di masukat ang lalim. Dagdag pa ang mga kampon niyang masasama. Kung gusto nating lipulin siya, ay malaking halaga ang ating babayaran. Tingnan mo kung ang samahan ng langit ay may nakatagong alas. Pagpupugay sa Ginoong Chu. Mga bayani, wag na kayong magalang. Maupo kayo. Ha. Ngayon, tinipon ko kayo sa samahan ng langit at lupa. Una, para pagsamahin ang lakas ng matuwid upang lipulin ang masamang Wei Jinzhong. Ikalawa, may masayang balita. Ang aking apong babae na nawala 3 taon. Nahanap na natin siya, ligtas at walang anumang pinsala, at may hawak ng mahalagang ebidensya laban kay Wei. Siya ang pangunahing tauhan ng pagtitipon para alisin ang yunuko. Hindi ko inaasahan ito, na ang apong babae ng Panginoong Chu na anak ni Ginoong Lin ay buhay pa at maayos. Talagang napakagandang balita. Dahil mayroon na tayong mahalagang ebidensya laban kay Wei Jinzhong, mas malaki na ang pag-asa natin. Wan'er, lumabas ka na.
upang makilala ka ng mga mandirigma. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Hindi nakapagtataka na apong babae ng Panginoong Chu. Ang ganda ng kanyang tindig at ang ganda ng kanyang mukha. Marangal at maharlika, may aura ng espiritu, talagang pambihira at magandang dalaga. Noong kabataan ko, ang titulong unang dilag ng mundo ay kailangan ng ipasa sa iba. Ginoong Chu. Kung hindi kayo tutol, Ginoo, magpakasal kaya ang ating dalawang pamilya. Ginoong Xue, ang inyong bukid ng 10,000 espada ay ang unang sekta ng espada. Masaya ako sa kasal na ito, sayang. Ang aking walang kwentang apong babae ay may asawa na sino kaya ang bayaning iyon na pinili ni Binibining Lin. Kinong Shue. Ito po ang aking asawa si Ji, Huay. Ginoong Wu pala, saan po ba nagtatrabaho siya? Ang pinili ni Binibining Lin ay tiyak na isang magaling. Anong pambihirang tao? Isang tagapaglingkod lang. Tagapaglingkod? Seryoso? Samahan ng Langit at Lupa ay sikat na sekta ama ni Binibining Lin ay dating opisyal ng unang antas. Di akala ay napangasawa ang tagapaglingkod na walang kwenta. Ginoong Chu, hindi po ba ito biro? Hahaha. Tagapaglingkod lang pala, Binibining Lin. Ikaw na napakagandang dilag, paano mo maaring pakasalan isang tagapaglingkod na mababa? Baka niloko ka niya, hiwalayan mo na siya. Sumama ka sa akin. Masiguro ko ang yaman mo at uunlad ang lakas mo. Tumigil! Sino ang may karapatan na sabihin iyan sa asawa ko? 3 taon na pinatay pamilya ko, sugatan, iniligtas niya ako. Noong siya, hindi ako iniwan noong hirap. Paano ko siya tatanggihan siya na nagtatrabaho para sa amin? Tapat ka naman, Binibining Lin. Ngunit baka mapahiya mo ang pamilya mo at ang iyong lolo. Ginoong Xue, sabihin mo nga, anong uri ng tao ang hindi mapapahiya? O nasa ilalim ng isa. O nasa tuktok. O kaya'y dakilang henyo at mahusay. Sakto naman, dakilang henyo ang asawa ko at mahusay. Kahapon lang, pinatay niya ang pinuno ng mga tagapagbantay na anino, sina Yu Huahuo at Yu Huashui. Miss Lin, maniniwala ba talaga ako? Yu Huahuo at Yu Huashui ay dalubhasa sa unang antas na sa ilalim ng 6 na dakila samantalang siya'y utusan lamang. Miss Lin, ipagtatanggol ang asawa mo, katawa-tawa ang rason na ito. Naloko ka niya, naging tanga. Nagpakasal ka sa utusan. Ikaw, hindi lang napahiya ka, mas lalo pa si Pinuno Chu, napahiya ang iyong ama. Ewan ko, Ginoong Xue, paniniwalaan mo ako na pinatay ko ang pinuno ng mga anino? Simple, labanan mo ako. Sige. Ikaw, sinaktan mo ako? Papatayin kita. Ji Xue, huwag kang magalit. Ngayon tinipon ang mga bayani para sa malaking usapin. Huwag hayaang masira ng personal na away. Sobra ka na. Sino ang nag-utos sa iyo na manakit? Bakit hindi ka sumunod? Pumunta sa likod! Lolo po? Mahal ko, sige, nagpadala ako sa init. Aye, pasensya na, nagdusa ka dahil sa akin. Huwag kang magsabi niyan, sinaway mo ang bayani para sa akin, masaya ako. Piro mo. Ang dangal ay dapat sa sarili, huwag mag-alala, hindi kita bibiguin. Akala ko ba tagasilbi ka lang, may tapang ka pala. Mga Ginoo, ang layunin ng pagtitipon alam na ninyo. Si Wei Jinzhong ay naghahasik ng gulo sa pamahalaan, nagdudulot ng hirap sa mga tao. Ngayon, nakikiusap po ako na magkaisa laban sa mga yunuko, patayin si Wei Jinzhong, ibalik ang kapayapaan, malakas siya at may suporta ng emperador. Kung basta-basta, hindi natin kaya. Maraming mandirigma si Wei. Kung basta-basta tayo, baka mamatay at madamay ang lahat. Ji Chu po, sa iyong ilang salita lang, ipagpapatay mo kami ay parang laro lamang. Kayo ay mga tanyag na mandirigma. Hindi ko akalain kayo ay mga duwag. Sino ba itong babaeng dilaw ang buhok na naglalakas loob na magsalita rito? Ang mga gawain sa ilalim ng langit ay para sa amin na mga pinuno ng sekta. Hindi mo kasya, isang bata pang walang alam. Mag-utos-utos ka pa. Kung magsalita ka pa ng walang saysay, huwag mong sisihin ang matandang ito kung hindi ka pakikitunguhan ng maayos. Ikaw, Ting Xue. Paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda? Umalis ka, mga bayani. Alam ko ang inyong mga alalahanin. Ngunit ang pag-imbita ko sa inyo ngayon, si Chu, ay hindi pa dalos-dalos. Si Lin Wanher na nakita ninyo kanina ay hindi lamang ako ni Chu Aotian, ang natitirang ulila ng pamilya Lin, kundi siya rin ang may hawak ng ebidensya ng katiwalian ng asong si Wei. At ang samahan ng langit at lupa sa likod nito.
ay sinusuportahan ng kapangyarihan ng prinsipe ng trono. Ang paglaban sa mga yunok ngayon ay hindi paghihimagsik, kundi ayon sa utos ng prinsipe ng trono, linisin ang mga masasamang tagapayo sa tabi ng hari at patayin ang mga taksil. Sa wakas ay kikilos na ang prinsipe ng trono. Wanner, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita ng mabuti. Mga bayani, ito ang mga ebidensya ng kaguluhan at pagpatay ni Wei Jinzhong sa mga tapat na opisyal at sa mga kapwa mandirigma sa ilalim ng langit. 3 taon na ang nakalipas dahil sa pagtuligsa ng aking ama sa kanya, ang aming buong pamilya ay pinatay at ang mga mamamayan ay hindi na makatiis sa labis na buwis. Sila ay walang awang pinatay. Ang mga matatapang na mandirigma dahil sa pagtuligsa sa kanya ay hinabol at pinatay. Pinagputol-putol ang katawan. Ang kanyang mga kasamaan ay hindi kayang patawarin ng langit at lupa, kapuot-puot sa mga Diyos at tao. Ang yunok na si Wei Jinzhong ay napakalupit. Patayin siya. Dapat patayin siya. Kami ay sasama sa samahan ng langit at lupa. Labanan ang mga yunok na ito. Punong Chu, dahil ito ay utos ng prinsipe ng trono, kami ay sasama sa iyo. Patayin si Wei Jinzhong, ibalik ang kapayapaan sa mundo. Patayin si Wei Jinzhong. Ibalik ang kapayapaan sa mundo. Mabuti. Ngayon, sabay nating ihatid si Wan'er sa kabisera, patayin ang masamang taong ito, isang grupo ng mga walang disiplina. Naglakas loob kayong mangarap na patayin si Ginoong Wei? Talagang walang kakayahan. Ang samahan ng langit at lupa at ang kapangyarihan ng prinsipe ng trono sa harap ni Ginoong Wei Ay mga langgam lamang. Mga alipores ng Yunuko, pumasok kayo sa samahan namin. Sinira ang pagtitipon namin. Ngayon, magbabayad kayo. Patayin sila, silang ang pabrika. Mga walang kwenta, kailangan pa bang sama-sama kayong lahat? Sapat na ako, mga utusan. Tingnan mo ang agwat natin. Mga walang kakayahan, bawiin ang talaan ng account, patayin ang mga taksil. Tingsui, ingatan si Wan'er at talaan. Lolo, tiwala. Sundan ako mga bayani. Aso ni Wei, mamatay kayo. Banal na ahas? Talaga? Isa ka sa 6 na dalubhasa? Babaeng ahas ng Miaojiang Yanshinyang? Panginoong Chu, may paningin ka rin pala. Oo, ako nga iyon. At ang nasa tabi ko ay ang aking asawa, ang Kuyan Luo na si Su Wuxiang. 6 na dalubhasa? O ama. Ano na ang gagawin? Mahirap na ito 6 na dalubhasa, 3 dakilang guro sila. Ang pinakamahusay, hindi natin kayang pantayan. Mamamatay ba tayo rito? Kung alam ninyo ang aming lakas, ibigay ang aklat at mamatay. Kahit kayo ay 6 na dalubhasa, ano naman? Ngayon, nagtipon ang mga bayani. Bakit kami matatakot?
Ito ba ang kapangyarihan ng 6 na dalubhasa sa talaan ng langit? Napakalaki pala ng agwat. Wala kaming laban sa inyo. Napakalakas. Talagang napakalakas. Maaari bang ang samahan ng langit at lupa ay talagang matatapos ngayon? Iyan lang ang kaya mo? Lumalaban ka pa kay Ginoong Wei. Nakakatawa. Mga bayani ng tunay na landas, sa tingin ko mga basura kayo. Ikaw... Tumahimik ka, matandang walang kwenta. Lolo! Warner, wag. Wala ring magagawa ang pagpunta mo. Lynn Warner, ibigay ang mga talaan ng account. Papayagan kitang mabuhay. Huwag mong saktan si Warner. Lalaban ako sa inyo. Batang babae na walang alam sa mundo, dahil gusto mo nang mamatay, pakainin na lang kita sa aking banal na ahas. Ito! Ang utusang ito'y isang kamay. Pumatay banal ahas, Miao Jiang. Hindi posible. Ate, magpahinga ka muna. Ang iba, ako na ang bahala. Hindi na kita pahihirapan. Sige, sige. Ikaw mag-ingat ka. Napakalakas nila. Pinatay ninyo ang aking mahiwagang alaga. Patayin ang peste na ito. Aye, ingat ka. Mahal, huwag mag-alala. Mga basurang ito wala sa akin. Pumatay ng silangang pabrika sa isang taga maraming eksperto punong Chu, hindi biro ang manugang mong ito. Ang lakas ng taga na ito kakayanin ang 6 na eksperto. Sino ba talaga siya? Napakalalim ng taong ito. Gaano ba siya kagaling? Nagpapanggap lamang siya. Hindi ako naniniwalang kasing galing siya ng 6 na dalubhasa. Hindi ko akalaing lalabas na mali ako. Ang isang hamak na alipin ang tunay palang nagtatago ng malalim. Ay, itakas mo na si Warner. Pagkatapos ninyong patayin ang alaga ko, walang makakaalis. Aye. Huwag kang mag-alala. Pumikit ka lang at magbilang ng 10 at mapapatay ko na sila. Napakayabang mo. May tiwala ka talaga, medyo mayroon din. Gaano? Medyo. Gaano nga kadami? 100%. Sige, kapag nagawa mo akong si Chu Aotian ay kikilalanin kang apo. Ha 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 ha. Mga penging nagtataksil, harapin ninyo ang kamatayan. Laban. Lolo, maayos ka lang po? Ayos lang po, hindi ko lang akalaing ang alipin na ito ay may tunay palang kakayahan. Mali ang hinala ko sa kanya, magaling nga siya. Hindi ko akalaing ang aliping ito ay may lakas ng 6 na dalubhasa. Kakaiba talaga siya. Sinabi ko na sa inyo noong una, pinatay niya ang pinuno ng tagapagbantay, niligtas ako kina Yuhuaho at Yuhua Shui dahil sa kanya, ibig kong sabihin kay Shenye, kung hindi ay hindi na kami nakabalik. Totoo pala ito, kasalanan ko, hindi ko naisip na ang apo ko ay may lakas ng 6 na dalubhasa. Ngunit,
Kung si Aye ay may lakas lamang ng 6 na dalubhasa sa talaan ng langit, baka hindi niya kakayanin sina Su Wuxiang at Yan Xiniang. Iyon din po ang inaalala ko. Maliban na lang kung may lakas siya ng 3 dakilang guro upang mabuhay sa kamay nina Su Wuxiang at Yan Xiniang. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa isang sinisipa lang sa mukha at hindi man lang makalaban na wala nang ginawa kundi magtago at magsalita ng masama dito. Mas magaling pa rin siya. Ikaw, Habang namamatay ang mga tauhan mo, hindi ka man lang tumutulong. mabuti nang mamatay sila. Para wala tayong kaagaw sa parangal. Oo nga, tinulungan nila tayong linisin ang mga walang kwentang balakid na iyon. Hindi na natin kailangang mag-abala pa. Tao pa ba kayo dahil lang sa parangal? Pati buhay ng inyong mga kasama ay binabaliwala nyo lang. Napakamabait mo naman. Ngunit sa mundong ito, buhay ng tao ang pinakamura. Magaling ang kakayahan mo. Kung sasama ka sa amin, kalilimutan ko na ang pagpatay mo sa ahas ko. Pasensya na. Hindi ako nakikipagsabwatan sa mga masasamang tao, lalong hindi ako makikipagtulungan sa tulad ninyo. Pwes mamatay ka na, mahal ko, patayin natin siya. Mahal ko, Patayin mo siya. Napakalakas pala talaga ng kakayahan ni Aye. Kaya niyang makipagsabayan sa 2 sa 6 na dalubhasa sa talaan ng langit. Napakagaling pala ng utusang ito. Masyado natin siyang pinalait noong una, kahanga-hanga ang kabataan ngayon. Sa murang edad, napakagaling na niya. Papatayag din siya tulad ng 3 dakilang guro. Napakaswerte mo, Binibining Lin. Ang aking Aye ay hindi ako bibiguin. nagpapanggap lang siya. Kaya lang niyang makipaglaban sa kanila ng ilang ulit. Sa huli, mapapatay pa rin siya ni Su Wuxiang at Yan Xiniang. Ang kamay ko! Ito. Nanalo. Magaling ka, Wu Aye. Sino ka talaga? Magtulungan kaming dalawa, madali mo kaming natalo. Ganyang lakas ay hindi kayang abutin ng unang antas na dalubhasa. Nag-iisa mo kaming tinalo, mahirap. Baka isa ka sa 3 dakilang guro. Aba, Warner, swerte ka sa asawa mo ngayon. Ngunit sino ba talaga siya sa 3 dakilang guro? mahal, nagawa ko na. Ay, alam kong kaya mo talaga. Hindi mo ako kailanman pababayaan. Wu Aye, ang galing mong magtago ha. Ngunit ikaw ba talaga alin sa 3 dakilang guro? Sabihin mo na sa amin. Santo Espada, Ye Xiaotian, Malamig Santo Sibat Lei Fei Yang Hari, Tabak Jen Bafang. Itong 3 dakilang guro, Santo Espada, walang kapantay. Hindi gagamit ng tabak, Malamig Santo Sibat, na wala sa pag-ibig nag-iwan ng sibat ngunit ikaw. Hindi inaasahan Hari Tabak Diyos ng Tabak nagpakasal sa babaeng pinatay pamilya na ulila ng pamilya Lin Santo ng Samahan Langit Lupa. Nakakatawa ang kaibahan ng pagkatao. Diyos ko, 3 taon nawawala dating komander ng Bantay Ginto yung tabak na lumalabas, Hari Tabak ng Langit at Lupa. Kaya pala matalas ang tabak niya. Siya pala maalamat na Hari Tabak na si Shenye. Ngunit 3 taon. Hindi ba si Shenye pumatay sa buong pamilya Lin? Bakit siya asawa ni Lin Wanher? Nagkakamali kayo ng tao. Hindi ako ang hari ng Hilagang Tabak. Ako lang si Aye, asawa lang ni Warner. Shenye, wag mo nang itago ang pagkatao mo. Sa mundo, ang makakatalo sa aming mag-asawa ay ang 3 dakilang guro. Lalo na ang tabak na hawak mo ay ang tabak ng hari ng Hilagang Tabak, tabak na Shuchun. Noong 3 taon Shenye, sa utos ni Wei Jinzhong, Pinuksa ang pamilya Lin.
Marami kang utang na dugo. Ikaw, Berdugo. Naglakas loob kang magtago sa tabi ni Binibining Lin. Talagang mapanlin lang ka. Shenye, ano ang layunin mo sa pagtatago ng pagkatao? Bakit ka nagpanggap na tagapagsilbi para dayain kami? Ano ba talaga ang layunin mo? Alam ng lahat ang tabak ni Shenye ay may nakaukit na ye sa hawakan. Pwede mo bang ipakita sa lahat? Aye, kahit sino ka pa nagtitiwala ako sa'yo, pwede mo bang ipakita ang tabak mo sa akin? Hayaan mo akong kumpirmahin kung ikaw ba talaga ang taong sinasabi nila. Ikaw nga si Shenye, ang hari ng hilagang tabak. Tama, ako ang dating commander ng Gintong Bantay. Hari ng hilagang tabak na si Shenye. Shenye, si Wei Jinzhong. Ikaw, Berdugo, ang kapal ng mukha mong humarap pa dito. 3 taon, pinatay mo ang angkang Lin, puno ng dugo ang kamay. Niloko mo naman si Lin, hindi ka dapat maging hilagang tabak. Patayin na siya, gantiya ng angkang Lin at iganti ang mga pinaslang mo. Shenye. Niloko si Waner, pumasok sa samahan. Ano nga ang balak mo? Mahal ko. Huwag lumapit. Mahal ko. Pumatay sa angkang Lin 3 taon, hindi ako, si Wei Jinzhong. Siya na. Paano nga kita maniniwala? Nakita ko na pinatay mo ang tatay ko. Gamit ang espadang ito tumagos sa dibdib ng tatay ko. Mahal ko, makinig ka sa akin. Ang tatay mo ay para sa Shenye ngayon. Nagpapalusot ka pa Ginang Lin, huwag kang maniwala sa kanya. Nilapitan ka kunwari kang pakasalan para pumasok sa samahan magnakaw ng sekreto para sumabwatan sa Yunukong Wei, tulungang guluhin ang mundo. Tama yan, tama si Ginoong Xue. Ginang Lin. Patayin siya, gantihan ng pamilya. Patayin yan. Mahal ko, Talaga kaya? wala kang tiwala sa akin. Ginang Lin, huwag mong pansinin, manloloko siya, berdugo siya, patayin na siya, gantihan ang pamilya mo. Sasamahan kita palagi, protektahan kita. Shenye, ibalik mo ang tatay ko. Kung itutulak ko ito ng 1 pulgada, mamamatay na ako. Mahal ko, gawin mo na. Kung gagaan lang ang loob mo, mamamatay akong kontento. Walang silbi. Ama, patawarin mo ako. Hindi mo ako pinapatay dahil hindi mo ako masaktan. May pagdududa sa puso mo. Sana hindi ako ang salarin. Magsisisi ka balang araw, di ba? Shenye, ito ang bayad sa 3 taon mong pag-aalaga. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Sa susunod, papatayin kita. Ipaghiganti ko ang buong pamilya Lin. Umalis ka na. Waner, ako. Shenye, pinaalis ka na ni Waner. Kung lalapit ka pa, huwag mo akong sisihin, ha? Hari ng hilagang tabak ay napunta sa ganitong lagay, pinabayaan ng asawa, iniwan tinugis ng mga mandirigma. Talagang pinahiya ang 3 dakilang guro, napakatawa. Oo nga, kung tutuusin pumatay siya ng buong pamilya, Lin Berdugo, hinahamak ng mga tao, tama nga naman. Tahimik. Balang araw makakahanap ako ng ebidensya na magpapatunay na hindi ko ginawa. Mahal ko. Sandali. Tatay ko. Ano ang gagawin ko? Wala akong silbi. Waner, tahan na. Magiging maayos ang lahat, malalaman natin ang totoo. Waner, huwag masyado malungkot. Ngayon, kailangan nating ihatid ka agad sa kabisera makipagkita kay Prinsipe ibigay ang talaan sa kanya, patumbahin ang asong si Wei para sa pamilya, Lin higanti at malaman ang totoo ng pagpatay sa pamilya Lin. Waner, sa 2 araw pa makakarating na tayo sa lungsod ng hari. Ngayong gabi, malalim na ang dilim. Sa ilang na ito, wala tayong matutuluyan. Dito muna tayo magpahinga ng 1 gabi. Bukas na tayo. Sige. Susundin ko po, Lolo. Waner, napakadilim at nakakatakot dito. Sira-sira at luma na. Baka may mga masasamang espiritu. Binibining Chu, masyado kang duwag talaga. Isang lumang sira-sirang bahay lang. Ano namang masamang bagay ang makikita doon? Nandito ako si Xue Wuhen. Kahit may multo o demonyo man, hindi sila lalapit kahit 1 pulgada sa iyo. Huwag mag-alala.
Ikaw lang, pati si Shenye, hindi mo man ako matalo? Babaeng walang utang na loob isang araw. Ako, itong Ginoo, sasamahan kita sa kama. Waner Ting Suwe, pagod kayo sa paglalakbay. Kumain muna kayo para may laman ang tiyan. Salamat, Lolo. Salamat, Lolo. Waner, pilak na suklay sa buhok na ito ay sumisimbolo ng aking pag-ibig sa natitira kong buhay. Sasamahan at iingatan kita. Mahal, bakit hindi ka nagsuot ng mas marami? Paano kung sipunin ka? Waner, iniisip mo na naman ba ang taksil na si Shenye, ang masamang tao? Di mo problema. Waner, naiintindihan kita. Pero gusto kong maging malinaw ka. Huwag magpalinlang sa taong iyon. May multo! May multo! Huwag kayong kabahan, nagpapanggap lang na multo o maliit na pakulo. Anino lang, bakit matakot? Ganyan kayo, pinahiya ninyo ang palasyo ng maraming bulaklak. May multo! May multo! Nagpapanggap pinatay mo ang alagad ko, mamatay. Pinatay mo ang alagad ko? Pira-pirasuhin kita? Huwag kayong habulin, Pon, kakaiba ang babae, may patibong. Guro, demonyo! Mamatay ka! Tigil na, hindi kayo katapat niya. Ganti, nakatawa nga. Kayong mga langgam. Dapat panonood sa inyo na naghihirap at namamatay ay napakasaya. Lumaban pa kayo. Lumaban pa kayo. Sino siya? Bakit napakalupit? Mag-isip tayo ng paraan. Hindi na natin siya dapat hayaan na pumatay pa. Waner, alam ko. Pero masyado tayong mahina. Wala kaming magawa, kay Lolo na lang tayo aasa. Ting Suwe, bantayan si Waner. Demonyo, tumigil ka! Mamatay ka! Demonyo, saluhin! Demonyo, kukunin na kita alang-alang sa katarungan. Shuewuhen, lahat ay nagpupumilit, pero ikaw nakatayo lang. Tulungan mo na sila. Miss Chu, bakit nagmamadali? Pinoprotektahan ko si Lin. Tingnan, nanginginig sa takot si Waner. Kung lalaban ako, sino magpoprotekta sa kanya? Huwag na kayong mag-abala kay Shuewuhen. Tumulong ka na, bilis! Huwag kang mag-alala, malakas si Punong Chu, walang problema. Mananatili ako rito. Kung biglang sumugod ang bruha, protektahan kita agad. Sarap, sobrang sarap, dagdagan pa, higit pang sakit, higit pang desperasyon. Titingnan ko kayo, mamamatay kayo sa kamay ko. Kamatayan. Tatay. Monge, hindi ba gusto mong magparusa? Ngayon, papatayin mo ang iyong kapwa. Guro, ikaw po. Hinit, bruha, papatayin kita.
Pinapanood mo ang sarili mong pumatay sa pinakamamahal mong alagad? Hindi ba masakit? Hindi ba nakakabaliw? Isa pa, gusto ko pang makakita ng ganito. Ipapapatay ko sa iyo ang sarili mong mga alagad ng paisa-isa. Bruha, wala kaming away sa'yo. Bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Sige, papaalamin ko kayo. Makinig kayo. Ako si Xiao Nongying, ang multong buto. Inutusan ako ni Wei Gong na kunin ang talaan at lipulin ang mga rebelde. Xiao Nongying, multong buto. Pinuno ng 6 na dalubhasa. Marami siyang pinatay. Malupit siya. Gusto niyang mangapi. Umiiwas sa kanya ang 3 dakilang guro. Kami hindi namin siya kayang talunin. Bakit siya, pinuno ng 6 na dalubhasa? Bakit siya sumapi sa yunok na si Wei? Wala. Si Xiao Nongying, multong buto. Kung alam ko, hindi ako pumunta. Ngayon, maiiwan ko ang buhay ko dito. Ikaw ang pinuno ng 6 na dalubhasa ay naging aso ng yunok na si Wei Jinzhong. Hindi ka ba nahihiya? Hiya? Para sa akin, walang hiya. Si Wei Gong ay nagbibigay sa akin ng walang kapantay na kasiyahan at pinapayagan akong patayin ang gusto ko. Sapat na talaga iyan. Hahaha. Xiao Nongying, pinapatay mo ang inosente. Wala kang awa. Hindi ka ba takot? Ano ba ang parusa? Ay mga duwag kayo, hindi kayo mangahas, tanging kasinungalingan para sa sarili. Kung may alam, ibigay ang talaan at iiwan ko kayong buo. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay sa'yo. Baliw. Ang tigas ng bibig mo, babae. Dahil hindi mo ibibigay, panoorin mo mismo ang lahat ay mamatay dahil sa iyo. Monghe, oras mo na po. Galawin mo na. Bruha, bitawan mo ako. Hindi ako susunod sa iyo. Wala kang magagawa. Guro, huwag po. Takbo. Huwag. Guro. Ang ganda ng eksenang ito. Ang guro mismo ay naghatid sa alagad sa kamatayan. Pagtatalo ng magkakapatid sa iisang paaralan, dumadaloy ang dugo. Ito ang dapat na anyo ng daigdig ng mandirigma. Patawad, guro, sa inyo. Huwag kang magloko, babaeng demonyo. Maawa ka sa akin. Punong guro ng sektor ng bundok diyan. Tumagal ka pa ng kaunti. Ililigtas ka namin, tiyak. Patay. Patayin mo ako. Binibining Wanner, umalis na tayo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Panginoong Xue, kung gusto mong umalis, ikaw na lang. Hindi ako magiging isang duwag na takot sa kamatayan. Xue Wuhen, isa kang duwag. Sa oras ng krisis, tumatakas ka lang, nahihiya ka pang sabihin na poprotektahan mo si Wanner. Nababaliw na ba kayo? Kung mananatili kayo rito, mamamatay kayo? Alin ang mas mahalaga, ang talaan ng account o ang buhay ninyo? Wala na akong pakialam sa inyo. Tatakas na ako mag-isa. Mabuti, patay na lahat, patay na. Kayo na lang ang natira, Lin Wanner. Ngayon, ibibigay mo na ba ang talaan? Bruha, wag saktan ng pinsan ko. Pinsan. Saan ka pupunta? Ginong Xue, tulungan mo kami. Paano ito? Takbo agad. Kung hindi tatakbo, mahuhuli tayo. Ginong Xiao, maawa kayo. Aalis na ako ngayon. Hindi na ako makakasagabal. Patawarin ninyo ako. Luluhod ako. Gusto mo mabuhay? Ginoong Xiao, kung patatawarin ninyo ako, gagawin ko ang lahat. Sasama ako kay Wei Gong. Magiging aso ninyo ako. Oh. Talaga? Sige, patayin mo siya. Ito. Bakit di ka payag? O gusto mo bang mamatay ngayon din? Pumayag.
Shue Wuhen, tapang. Shue Wuhen, gising, patayin si Waner, mamamatay ka rin. Xiao Nongying, hindi ka tatakasan. Gising, kayo naman, madaling magsalita. Xiao Nongying, hindi ako pababayaan kayo. Hahayaan ako. Buhay ni Lin Wanher, buhay ni Waner, sa akin sulit. Mababang tao ka. Duwag na duwag. Ikaw para mabuhay, sumapi sa demonyo at papatayin ang pinsan ko. Ikaw pa, nangako sa aking pinsan na protektahan siya. Miss Lin, ibigay ang talaan. Mabilis na kamatayan. Pwe, Shue Wuhen, talagang nagkamali ako sa'yo. Akala ko ikaw ay bayani sa totoo, ikaw ay isang takot sa kamatayan na aso. Tumahimik! Murahin ako ng iba. Ikaw lang, bawal. Kung hindi para sa iyo, tutol ako kay Wei, sana sumama ka na sa akin. Ayaw mong sumama. Matigas ang ulo, iningatan ang talaan. Ngayon ito ang nangyari sa iyo. Ikaw ang may kasalanan. Huling tanong. Ibigay o hindi ang talaan? Di bigay. Mamatay ka na nga. Waner. Shenye. Aye. Ikaw nga talaga. Ligtas ka na. Ligtas ka na, aking mahal. Sino ang nagpapunta sa iyo rito? Umalis ka, ayoko nang makita ka pa. Pinatay mo ang aking ama, ikaw ang pumatay sa kanya. Galit ako sa iyo, umalis ka na agad. Makinig ka muna. Tama na! Wala ba kayong galang? Ito na ang tunay na isang master. Mahal, magpahinga ka muna doon. Ipaghihiganti muna kita at magpapaliwanag ako. Gusto mo bang patayin ang aking asawa? Oo, ako nga. Anong gagawin mo? Mamatay. Sige, patayin mo siya. Shenye, maawa ka sa kanya. Nakatali sa kulam ang punong guro ng sektor ng bundok tiyan, wala siyang kasalanan. Pakiusap, iligtas mo siya. Bantayan mo siya. Magaling, Shenye, patayin mo siya. Bilib ako sa iyo. Sa isang patama lang nasugatan mo na ako. Sino ka ba talaga? Ang Hilagang General Shenye. Ano? Ikaw ba ang isa sa 3 dakilang guro, ang Hilagang General Shenye? Hahaha. Mabuti naman, hindi ko akalaing ako na si Xiao Nongying ay makakaharap ka ngayon. Sabi nila walang makakatalo sa 3 dakilang guro. Gusto kong subukan yan ngayon. Halika rito, Shenye. Patayin mo ako o ako ang papatay sa'yo. Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Shenye, huwag magkampante. Mag-ingat ka sa itim na sutla, kaya niyang mangkontrol. Ang aking buhok, ang init. Waner, ligtas ka na. Shenye, sinabi ko na ba? Sa susunod, papatayin kita. Papatayin talaga kita. Mahal, kumalma ka nga. Makinig ka sa akin. Hindi ganyan ang nangyari noon. Huwag kang padalos-dalos. Huwag mo akong tawaging mahal. Ikaw ang pumatay. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ikaw ang naglipol sa pamilya Lin. Daan-daang tao ang pamilya Lin. Lahat sila namatay sa kamay mo. Ihihiganti ko silang lahat. Waner, kumalma ka muna. Pinsan, ikaw rin ba ang kanyang kakampi? Nakalimutan mo na ba? Paano nilipol ang pamilya Lin? Waner, hindi ko siya tinutulungan. Gusto ko lang na hindi ka magsisi. Si Shenye ay nagbalik ng may dahilan. May tiyak na dahilan iyan. Kumalma ka muna. Pakinggan mo ang sasabihin niya.
Huwag mong hayaang mabulag ka ng galit. Kung sakaling may maling pagkakaintindi. Warner, bigyan mo siya ng tsansang magpaliwanag. Warner, si Shen Ye ay isang Grandmaster. Kung gusto kanyang patayin, kanina ay wala ka ng pagkakataong lumaban. Pakinggan mo ang paliwanag niya. 1 minuto lang sa'yo. Warner, ang tatay mong si Lin Qingshan ay hindi ko talaga pinatay. Nagpakamatay siya. Kasinungalingan. Paano magpapakamatay ang tatay ko? Hindi ako nagsisinungaling. Noon, si Wei Jinzhong ay naghahangad sa inyong angkan at sa mga talaan ng account. Inutusan ako ng prinsipe iligtas si Ginoong Lin. Ngunit huli na ako. Ang tatay mo, para protektahan ang talaan at hindi ako madamay, ay napilitang magpakamatay. At ako naman ay binansagan ng asong si Wei na pumatay sa pamilya. Naging kaaway ng gobyerno at ng mundo ng mandirigma. Sa loob ng 3 taon, nagbago ako ng pangalan. Bilang isang utusan, nanatili ako sa iyong tabi upang protektahan ka. Bakit? Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Ang mga sinabi mo ay pawang iyong panig na kwento. Pwede kitang samahan sa kabisera para makita ang prinsipe siya ang magpapatunay at maglilinis ng pangalan ng pamilya mo. One sabi ni Shen Ye maniwala tayo sa kanya minsan. Punta sa kabisera para sa prinsipe, malalaman natin ang katotohanan at aliwin ka ang mga kaluluwa ng pamilya Lin. Sige, maniwala ako sa'yo pagdating sa kabisera malaman kong niloko mo ako papanagutin kita ng buhay at si Wei Jinzhong para sa pamilya Lin. Sige, pumayag na ako sa iyo. Basta hayaan mo akong protektahan ka, gagawin ko lahat. Punong guro ng bundok tiyan na lutas na ang krisis, umalis na tayo pagkatapos ng lahat, mamuno ka sa sektor ng bundok tiyan. Wala akong kaya. Wala akong makaharapin mga ninuno ng sektor. Bundok tiyan, bakit mo ito ginawa? Bakit naman? Alice. Alice Eunuko, ligtas bayan. Nag-alay ng buhay ang punong guro. Ginawa namin ang lahat. Ngunit wasak ang lahat sa huli. Ang kabayanihan. Ang mamamayan. Gaano karaming dugo ang kailangan? Bago makakita ng kaunting liwanag ay... Sino po kayo? Huwag kayong magkamali. Ako'y iskolar papuntang lungsod ng hari para magsulit tulog sa bubong at biglang nahulog. Isang iskolar sa lungsod ng hari magsulit. Lumitaw, bigla naghahanap gulo. Pasensya na po, natakot kayo lahat. Kanina pumatay, hindi kita narinig mag-ingay. Ngayon wala na pero nilabas mo ang buntot. Jingchen lusob. Opo. Ay. Mamamatay tao nga Ting Shui, bantayan si Warner. Opo? Talaga naging Commander Gintong bantay. Ang talas ng mata mo nga, pero kung ganito, hindi na masaya. Pagsusulit sa lungsod ng hari natapos mahigit kalahating buwan, saan ang galing iskolar? Sadyang nagkunwari ka. Matalino si Commander Shen pero hindi ako peking scholar. Kundi ganito ang aking suot palagi. Nagtatago ka. Mukhang ikaw ay isa lamang walang kwentang hamak na mababa. Tigil ka. Nagkakamali ang matanda. Ako itong binata, hindi ako isang hamak na mababa sa halip. May pangalan akong kilala. Kilala ako bilang munting bantay ng espada, Ye Xiao Tian. Ye Xiaotian, Espada Santo, isa sa 3 guro. Hindi ko akalaing 3 dakilang guro, ngayon 2 nakita, di alam kung kaya ni Shen Ye. Wei na Eunuch, talaga malaking balak umupa ng isang dakilang guro na tulad mo para sumugod. Wei Eunuch, ang tinutukoy mo si Wei Jinzhong, matandang eunuch. Hindi ba ang totoo? Ang eunuch na yon ay talagang para maging sigurado. Inanyayahan ako, ngunit tumanggi ako. Ako, Ye Xiaotian, ay gumagawa lamang ayon sa gusto ko. Anuman ang gusto kong gawin, walang makakapigil. Anuman ang ayaw kong gawin, natural wala ring makakapag-imbita. Kung gayon kayo naman? Kunin ang aklat. Wakasan ang SLL nila. Sinasabi mong hindi ka? Sugo ng eunuch na yon. Sinabi ko na ako, Ye Xiaotian, ay gumagawa ayon sa aking nais. Noong una, tumanggi ako sa kanya, ngunit sinabi niya ang isang bagay na talagang nagustuhan ko. Ano ang sinabi? Pumatay ng bayani, pumatay ng corrupt opisyal, pumatay ng maharlika, pumatay ng may-ari lupa, pumatay ng sibilyan, pumatay ka na ba ng dakilang guro? Kaya naparito na ako. Tama yan. Malamig na Diyos ng sibat si Lei Feiyang, nalulong sa pag-ibig nag-iwan sibat na wala.
kaya kailangan kitang patayin. Tulad mong tao ay karapat-dapat sa Trongguro? Ang guguro do ay kumakatawan sa lakas, hindi sa paninindigan. Ako, ang batang Ye, gumagawa at pumapatay ayon sa gusto. Tungkol sa tama at mali, wala akong pakialam. Pumatay ng isang guro at ito ay ang tanyag na haring tabak ng Hilaga. Napaka-interesante, Shen. Paalam at ingat. Haring Hilagang Tabak. May kakayahan ka nga. Susunod, seryosohin na talaga kita. Shen, humanda ka. Galing mo. Ang lakas! Ito ba ang galing ng dalawang guro? Napakadalisay, mataas, parang langit na di maabot. Baka mapahamak si Shenye? Yung si Ye Xiaotian ang galing ng espada niya. Shen, tunay kang haring hilagang tabak. Ang bangis ng tabak mo. Baka sa buong mundo iilan lang ang makakalaban, kaya mo bang saluhin ito? Kuya Ye, Halika na. Ito hanay kong espada ng asul na kalawakan, Shen, kaya mo bang sirain ito? tingnan mo paano ko babasag. Kung ganun, Shen, tira na. Sige. Hawiin. Putulin. Punitin. Ang bilis. Hindi ko makita ang galaw ng espada. Ito ang lakas ng napakadakilang guro. Talagang nakakatakot. Gupitin. Masakin. Imposible. Paano mo nasira ang aking hanay ng espada? Sunugin. 7 anyo ng langit na tabak. Meron pala. Ang lakas na napakabangis. Galing, espadang sumira galing hilagang tabak panatag sa 8. Kuya Ye, tanggapin 8 anyo ng langit taba. Para. Bakit ba? Ayoko na. Ayoko na. Nasa iyo man ang pinakamalakas na kalis, nasa akin naman ang pinakamalakas na espada. Kapag naglabos tayo, maging ang buong bayan ay magiging abo lamang at pareho tayong mawawasak. Hindi ito sulit. Bakit pa tayo maglalaban? Nagmula ka pa sa malayo? Susuko ka na lang? Ano naman kung malayo? Kung gusto ko, paparito ako kahit gaano pa kalayo. Ngunit kung ayaw ko, kahit isang hakbang lang, napakahirap na para sa akin. Pumunta ako dahil gusto ko. Kung di kita mapatay, aalis na lang ako. Walang dapat ipag-alala. Kapatid na Shen, wala ka man lang bang gustong sabihin? Ano ba ang gusto mong sabihin ko? Ang matandang yunukong si Wei ay napapayag ako sa isang salita lang na kunin ang talaan at patayin ka. Ayaw mo bang gamitin ang isang salita para utusan akong patayin siya? Naisip ko? Kaso walang saysay. O, natatakot ka bang di ako mapapayag? Sa totoo lang, manalo man o matalo, dapat pa ring subukan. Ngunit iba ang palasyo sa mundo ng martial arts. Magkaibang mundo sila. Ang mga bantay na may gintong kasuotan ay 20,000 at ang mga bantay ng palasyo ay 100,000. Kahit ang isang napakadakilang guro ay walang katapat sa daigdig, ang pagpasok sa palasyo ay parang pagpapakamatay na rin.
Pumunta ka man para patayin ako. Hindi ka naman masamang tao. Bakit kita ipahamak sa kamatayan? Buisit, sino bang humiling sa iyong mag-alala sa akin? Walang kakwenta-kwenta. Aalis na ako. Kamanghamanghang tao, may sariling prinsipyo ngunit isip bata. Kamangha-mangha nga siya. Warner, lumakad na tayo. Warner, bukas, sa lungsod ng hari, makikita natin ang prinsipe ng trono. Ngayon magpahinga tayo. Sige, maraming salamat sa lolo at tiyo, at kay ate at sa lahat ng kasama. Oo nga, ang hirap ng paglalakbay at laging balisa sa wakas, malapit sa lungsod ng hari. Kapag naibagsak si Wei Jinjong, makakahinga tayo ng maluwag. Oo nga talaga naman, Warner. Kapag tapos na, uwi na tayo sa samahan. Hindi na magpagalagala ng ganito at mabalisa na. Sa oras yun, makakaya pa natin gaya ng dati. Sabay bulaklak at siya. Ikaw, pulubing mabaho. Nagnakaw ka ng alak. Sawa ka na sa buhay. Papatayin talaga kita. Tigilan na ninyo ang away. Sino ka ba? Pinarurusahan itong magnanakaw, pulubing mabaho, wala kang pakialam. Ako na po ang bahala sa alak niya. Paumanhin po, mga Ginoo, tuloy kayo. Ako po maghahanda ako ng masarap na alak at pagkain. Sisiguraduhin ko na masisiyahan kayo. Ayos ka lang? Manong, bigyan mo siya ng alak. Sige po, darating na agad. Kapatid, alok ko na itong alak. Utang ko sa'yo na. Hindi man lang nagpasalamat. At may masamang mukha pa. Ano bang tao yan? Mahirap ang buhay. Bawat tao ay may problema. Sanay na siya sa katahimikan. May sariling pagmamalaki. Isang alak lang, sapat na makatulong sa kanya. Ang bait mo naman ah. Panginoong Wei may problema. Sina Shenye bukas ay pupunta sa kabisera para sa prinsipe at isusumite ang talaan. Kahit si Ye Xiaotian ay hindi sila mapatay. Sino pa sa mundo ang makakapatay sa kanila? Mukhang sa pagkakataong ito ay nasa panganib na ako. Panginoong Wei, ngayon, mga karaniwang paraan hindi na sila mapigilan. Kung gayon, gawin na natin patayin ang emperador. Kapag kayo na po ang nasa trono at hari ng mundo ang prinsipe ng trono at si Shen Ye, ay langgam lang po pwedeng patayin po. Patawad po, Ji-Wei. Patawad po muli. Nagkamali po ako, Ji-Wei. Shushuan, sinusubukan mo ba ako o gusto mo na akong patayin? Pagpatay sa hari at pag-agaw ng trono, madaling sabihin, akala mo ba sinong pwedeng umupo sa trono? Ji-Wei, nagkasala po ako. Pero para po sa inyo ito, isipin ninyo po. Ang talaan ng account kapag napunta sa prinsipe, ang ebidensya ninyo ay malalantad sa lahat. Kapag yun po, mawawalan kayo ng dangal at mawawalan kayo ng buhay. Sa halip na maghintay po, mas mabuting sumugal. Pinaghirapan ninyo po ito, makapangyarihan sa palasyo at maraming tapat na tauhan. Basta patayin po ang hari. Kayo na po ang emperador, lahat ay nasa inyong kamay na. Kapag iyon po, sino pa ang lalaban sa inyo? Tama ang sinabi mo. Sa mga nakaraang taon, nagsumikap ako at nagpakahirap mula sa isang hamak na yunuko hanggang sa ngayon. Ako, ang makapangyarihan, ay nagtiis ng maraming hirap. Dahil sina Shen Ye at prinsipe ay pinilit akong mawalan ng pag-asa, kaya ako ay susugal na lang agawin ang trono ng mundo. Mabuhay po, mabuhay ang emperador. Mahusay. Gusto kita ng husto. Kapag nakaupo na ako, ikaw ang magiging punong ministro. Salamat po. Lingkod. Ako po. Tao po. Pumupugay po, prinsipe. Komandante Shen, tumayo po. Pagod ka sa biyahe. Salamat sa iyo. Naprotektahan mo si Juan at ang talaan. Ligtas sa lungsod ng hari. Salamat, pagod.
Prinsipe, sobra po protektahan si Wanner, ihatid ang talaan tungkulin ko, hindi masabing pagod. Prinsipe, kayo, kilala mo siya. Tama po. Kilala ko siya, Komandante Shen. Siya ang aking ipinadala. Kanang kamay ko sa mundo prinsipe, 3 taon nakaraan pagpuksa sa pamilya Lin. Ano po ang totoo? Hindi ba si Shenye? Binibining Lin, hindi ko napigilan ang trahedya. 3 taon nakaraan nakita ko si Wei gustong saktan si Lin, lihim pinadala si Shenye sa pamilya Lin. Nang dumating siya, Si Jilin ay para sa... pinatay sa pagprotekta. Sinagip kanya si Wei Jinzhong pekeng ebidensya, pinaratangan siyang pumatay ang mga taon. Nagtago si Shenye na natili sa tabi mo. Protektahan ka po, hintay ang pagbangon ko po, linisin ang pamilya Lin. Aye, pasensya na, sobrang paumanhin. Mali ako. Hindi dapat kita pagbintangan. Dapat nagtiwala ako. Hindi dapat masungit. Hindi dapat itutok ang espada sa iyo. Huwag umiyak. Hindi kita sinisisi. Hindi kita sinisisi kailanman. Alam kong nasasaktan ka. Alam mong galit ka sa pumatay. Hindi kita sinisisi sa pagduda. Basta malaman mo ang totoo. Basta mabuti ka po. Lahat ng tiniis ko ay sulit na sulit. Buti naman sa wakas lumabas ang totoo. Binibini Lin mangyaring, ibigay ang talaan kay Prinsipe sa lalong madali parusahan si Wei Jinzhong maghiganti sa pamilya Lin. Prinsipe, ito ang ebidensya laban kay Wei mangyaring prinsipe. Para maghiganti sa pamilya Lin, alisin ang panganib sa bayan. Teka po, Prinsipe, huwag ilipat ang talaan dito. Bakit po, Komandante? Prinsipe, sa gate, maraming taot mata. Maraming alipores si Wei. Mahirap tiyakin dito walang espiya. Baka magulo. Bumalik na tayo. Suriin nating mabuti ang talaan. Pag-usapan ang susunod na hakbang. Mas ligtas ito. Ihanda ang karwahe. Anyayahan sina Komandante Shen at Binibining Lin na sumama sa akin sa silangang palasyo. Gusto mo rin ba si Shenye? Wala akong ama, wag po kayong magsalita ng ganyan. Bobo mong bata. Ikaw ay anak ko. Kung ano ang nasa isip mo, paano ko hindi malalaman? Hindi ko talaga sinasadya. Noong una, kinamumuhian ko siya. Isang walang kwentang at mayabang na tagapaglingkod. Bakit siya karapat-dapat kay Wanner? Hindi ko alam kung kailan, hindi ko na napigilan ang sarili kong mapansin siya. Bawat kilos niya ay bumabaon sa puso ko. Pero hindi ko mapigilan, makita silang masaya, nasasaktan at naiinggit ako. Hindi ko man lang masabi na gusto ko siya. Ama, ayoko talaga ng ganito. Ayoko talaga. Sa mundong ito, ang lahat ng bagay ay mahirap. Ngunit ang pag-ibig ang pinakamasakit at walang lunas. Kahit gaano pa katalino at kaliwanagan, hindi makatakas, makaiwas o makalampas. Mabuti, napakabuti. Sa tulong ng talaang ito, ang mga ebidensya ng kasalanan ni Wei Jinzhong ay kumpleto na. Gamit ang talaang ito, makakasama ko ang mga tapat na opisyal upang lipulin si Wei Jinzhong at ang kanyang mga alipores. Ibabalik ang kapayapaan sa buong bayan. Para sa pamilyang Lin, maibabalik ang katarungan. Prinsipe, pakiusap gawin ninyo ito agad. Parusahan si Wei Jinzhong. Ipaghiganti ang aking pamilyang Lin. Ipaghiganti ang lahat ng kanyang biktima. Huwag kang mag-alala, Binibining Wanner. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Hindi ko sasayangin ang hirap ni Komandante Shen. Hindi ko bibiguin ang pag-asa ng mga mamamayan. Dadalhin ko si Wei Jinzhong sa hustisya. Babayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Kapitan Ching. Prinsipe, masama ang balita. Nagrebelde si Wei Jinzhong. Pinatay niya ang ating emperador. Siya kasama Bantay Ginto patungo palasyo patayin. Kayo tumakas na. Wei Eunuch! Paano siya pumatay sa hari nagrebelde umaga o papatayin ko siya? Prinsipe, huwag magmadali. Wei Jinzhong pumatay sa hari. Nagrebelde, kontrolado ang palasyo, ang tanging paraan. Umalis na tayo agad dito, magsilong muna. Kausapin tapat na kawal ng hari. Oo nga, prinsipe po, pinatay po ang hari malupit ang eunuch na Wei Puno ng kanyang tao sa labas. Kung lalabas ka, mamamatay ka ng walang silbi. Ang pagkakataong paghiganti ay wala. Bitawan mo ako, pinatay niya ang hari ako't siya mortal na kaaway, ako po'y hiling prinsipe, umalis ang sambayanan. Kung may mangyari kay prinsipe, hindi maipaghiganti ang hari, ang dakilang Wu ay mapupunta sa mga traidor. Ang libu-libong mamamayan mawawala ng bahay. Umalis po, prinsipe. Sige, titiisin ko, tiyak na ako papatayin ng eunuch. Hahaha, Shen Jihui, kamusta ka na? At si Prinsipe ng Trono, mabilis naman kayong tumakas. Hahaha. Wei Eunuch, pinatay mo ang hari nagrebelde at umaga walang disiplina ambisyoso. Ako ang prinsipe, papatayin kita ng dahan-dahan.
Walang galang sa hari ambisyoso prinsipe ang dakilang Wu. Kung hindi ako kontrolado ang mga opisyal, pinigilan ang lahat ng paksyon, nagkawatak-watak na ang kaharian. Ako para sa kaharian, nagpakahirap. Bakit ka? Hindi mo ako matanggap. Bakit mo sinasabi, ginugulo ko ang gobyerno? Puro kasinungalingan iyan. Ikaw, yunok na traidor, binabaliktad mo ang katotohanan, wala kang konsensya. Kahit mamatay ako, dudurugin ko ang buto mo. Kung gayon ako patayin kita, patayin. Sino? Shenye, akala mo ba talaga, dahil tinatawag kang napakadakilang guro, ay wala ka ng katapat sa buong mundo? Kahit gaano kakalakas, kakayanin mo ba ang 20,000 mga bantay na may gintong kasuotan at 100,000 mga bantay ng palasyo? Dahil humarang ako sa iyo na isang baog na traidor, kailanman ay hindi ko balak na umalis ng buhay. May lakas ka ng loob, mas magaling ka ng kaunti kaysa sa mga duwag na iyon. Bibigyan kita ng pagkakataon, magsilbi ka sa akin, at mula ngayon, ang mataas na posisyon at kayamanan ay hindi mauubos. Tigil-tigilan mo ako, laban na! Patayin siya. Ang makakuha ng ulo ng prinsipe ng trono ay makatatanggap ng 10,000 ginto at gagawing markis ng 10,000 tahanan. Sugod. Kahit pa napakadakilang guro ka, anong magagawa mo? May 20,000 mga bantay na may gintong kasuotan, mapapagod ka rin at mamamatay. Kuya, matagal tayong hindi nagkita. Shushuan, pati ikaw ay nagsisilbi sa asong si Wei. Napakabulag ko pala nung isinama kita sa mga bantay na may gintong kasuotan at tinuruan ng tabak na Xiuchun. Kuya, ang matalino ay sumusunod sa agos. Nagtagumpay na si Punwei. Kung kakampi ka sa kanya, magkapatid pa rin tayo. Bakit kailangan mo pang magpakamatay ng walang kabuluhan? Ha ha ha. Isang utusan na tulad mo, walang karapatang tumawag sa aking kapatid. Uwang dugong kasuotan na humahati sa buwan. Demonyong monghe ng 6 na dalubhasa sa talaan wuwang at dugong kasuotan. Nandito rin sila. Si Aye ay nag-iisang kalaban nila. Baka mapahamak siya. Kuya, ngayon kaming tatlo sa talaan 3 dalubhasa magtulungan at natitira mahigit 10,000 bantay ginto. Paano ka mananalo? Ibigay mo ang prinsipe at tumakas. Mukhang hindi mo alam ang napakadakilang guro. Enerhiya palabas itururok ng napakadakilang guro na lakas. Si Shen nag-aral ng wushu mula bata, naglibot sa mga bundok, pinagsama ang husay ng iba, nagkulong sa tuktok ng tiyan ng 10 taon, natuklasan ang sariling landas. Ngayon ipapakita ko sa inyo 7 anyo ng langit na taba. Napakayabang, patayin ninyo siya. Pumutol! Putulin. Hatin! Gupitin. Wasakin. Sunugin. Wala akong kaya. Parusahan po ako. Walang kwenta, umatras ka sa likod. Lahat kayo sumugod. Ang
galing ng dakilang guro kaya ni Shenye na umabot sa ganito. Oo nga, dati agad niyang tinalo ang tatlong magaling. Ngayon pinapatay niya ang 20,000 bantay. Siguro talaga kaya nating patayin si Wei Jinzhong. Talagang napakalakas si Aye, hindi niya ako kailanman binigo. Magaling Shenye patayin ang asong Wei Jinzhong. Bakit kayo natatakot? Lahat kayo sumugod. Kahit napakalakas niya, tao lang siya. Isa laban sa 4, hintayin maubos ang lakas. Tiyak na mamatay. Lahat sumugod, pumatay kay Shenye Hari. Magaling. Kung ganito ang pagpatay, hindi ba mapapatay lahat ng bantay? Oo nga. Oo nga. Talaga dagdagan ng 100k bantay palasyo. Walang hiya. Nanalo hari, natalo tulisan, basta makuha trono. Kahit tawaging walang hiya, ano magagawa? 100,000. Bantay, makinig, patayin. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang lakas ni Shenye, mamamatay 100,000 bantay. Sobra hindi niya kaya mag-isa. Ano po ang gagawin namin? Lolo, hindi namin kayang manood. Na mamatay si Aya, tulungan namin siya. Tama po, hindi namin hahayaan si Shenye na lumaban mag-isa. Tulungan namin siya, kahit mamatay. Mamatay din kasama niya, pupunta rin ako. Prinsipe, huwag po kayo ang pag-asa ng bayan. Hindi po kayo masaktan, kung hindi, gulo ang bayan. Huwag po kayo pumunta, kumalma po kayo. Opo. Kailangan nga mag-ingat kayo. Bumalik kayo ng ligtas. Aya po. Okay ka po ba? Wanner, bakit ka nandito? Delikado dito, bumalik ka at ingatan ang sarili mo. Aye, kahit mamatay, gusto kong mamatay. Kasama ka, mabuti, Waner. Sabay tayo sa laban hanggang kamatayan. Shenye, at kayo mga walang takot. Alam ba ninyo ang kapangyarihan ko? Ako, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung papatayin ninyo ang prinsipe ng trono, sumuko kayo sa akin, hindi ko kayo papatayin. Bibigyan ko kayo ng posisyon at yaman at karangalan. Paano? Huwag kang umasa ng wala. Bating taksil at agaw trono, pinatay mo ang pamilya ko kahit mamatay. Maniningil ako sa iyo bilang multo. Bating, lumaban tayo ngayon. Bakit dami mong sadsad? Mabuti kayong mga walang takot naman. Dahil ayaw ninyong sumuko sa akin, mamatay kayong lahat, Sibat Brigade. Shen, hindi ako nahuli. Siya batang sword Saint Ye. Kuya Ye. Isa sa 3 guro. Bakit andito rin siya? Anong ibig sabihin mo? Kalabanin mo rin ba ako? Makikialam ka ba sa gulo? Pweka. Matandang bating ka. Sino ka ba para kalabanin ako? Ginagawa ko lang ang gusto ko. Ikaw. Ininsulto mo ba ako? Sinabi ni Shen, 20,000. Gintong bantay. 100,000 bantay palasyo. Dakilang guro. Kahit kaya mong maghari pumasok sa palasyo ay parang pagpapakamatay. Pero ikaw nga, Bei Dao Huang ay pumasok dito. Bakit ako matatakot? Ngayon, lalaruin ko kayo maliban sa matandang bating na ito. Ha, ang galing Kuya Shen. Isa ka sa 3 dakilang guro. Humahanga ako sa tapang mo. Kahit magkasama ang 2 guro, ano naman? Ang libo-libong bantay ko at gintong bantay, mapapatay kayo ng dami. At isasama ako, Spear God, si Lei Fei Yang. Siya na. Siya. Hindi ba siya yung pulubi natin sa inn? Paano siya naging isa sa 3 dakilang guro na malamig na Diyos ng sibat? Lei Fei Yang, bakit siya narito? Lei Fei Yang, malamig na Diyos, sibat para sa babae ni Lipol ang isang lungsod magdamag. Nagbuhos ng dugo isa sa 3 dakilang guro, pinakamabagsik. Ngunit may iba ng mahal ang babae. Pipiliin pang mamatay kaysa tignan siya. Simula noon, nagdusa siya sa pag-ibig naglaho. Magaling nagtipon ang 3 dakilang guro, maliligtas tayo. Mamamatay na si Wei Jinzhong. Oo, may 3 dakilang guro, tiyak nating mapapatay si Wei Jinzhong.
Lay, hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako tinulungan? Sabi ko may utang ako sa iyo. Kung mamatay ka, paano ko ito babayaran? Hahaha, isang salita, isang ginto, Lay. Utang na loob, walang salita. Kung mapatay natin ang Eunuko, iinom tayo ng 3 araw at gabi. Natatandaan ko. Hindi inaasahan, sa loob ng palasyo nagtipon ang 3 dakilang guro. Ngayon hayaan natin ang matandang Eunuko makita ang galing natin para malaman niya ano ang langit at lupa. Sige, nandito na ang 3 guro. Binibigyan ninyo ako ng mukha. Simula may katuwiran, maraming kakampi ang wala, kakaunti. Ngayon, Wei Jinjong, kami ang 3 guro nandito sa katarungan, kukunin ang buhay mo, ibalik ang kalinisan. Shenye, huwag ka nang mangaral dito. Papatay ako ng marami ngayon. Lilinisin ko ang daigdig. Lahat makinig sa utos ko. Patayin ninyo sila. Bibigyan ko kayo ng kayamanan habang buhay. One Air, magpahinga ka, huwag lumapit, ingatan ang sugat, protektahan ang prinsipe, hintayin mo ako. Aye, mag-ingat. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat dito. Dapat tumakas na tayo. Tumakas? Pinaghirapan ko ng matagal. Malapit nang makuha ang kaharian. Gusto mo akong tumakas? Walang kwentang basura. Eduardo, lalaban ako, Bating. Tatay, patayin kita, Bating. Lolo po, ama, tumakbo ka. Naku, tito, umalis ka na. Dating patay. Aye po. Akala mo, ako rin napakadakilang guro. Si Wei Jinjong ay napakadakilang guro. Puta sablay ang lalim ng tago ng matandang Bating. Kaya pala maraming taon ang pag-atake ng mandirigma, lahat na bigo. Pagsipsip. Diyos ng sibat, tama ang iyong pagkakilala. Dati na. Madalas nawawala ang mga mandirigma at bantay. Ikaw pala ang kumukuha sa kanila para gamitin sa masamang sining. Oo, ako, kung wala itong mga mandirigma para kung makuha ang lakas at dugo nila, paano ako mabilis na naging ganito? Napakadakilang guro, Bastos. Pagsipsip ay lubhang masama, bawal ito. Noong itinatag ang dawo, kinamumuhian ito ng mga mandirigma. Nasa iyong mga kamay pala ito.
Masamang sining, ano naman? Kapag ako'y naging hari buong mundo ay akin, isa lamang masamang sining. Kung gusto ko, gagawin. Asong Wei, hindi ka abot hanggang doon. Ano ang sinabi mo? Kaya mo ba nga akong patayin? Oo, ano naman, kahit gamitin ko ang lahat, papatayin kita. Hahaha, mabuti katapangan. Wasakin ko na. Ano naman ang 3 dakilang guro? Hindi ba't ako ang tumalo sa kanila? Ngayon, lahat kayo ay mamamatay dito. Mamamatay na ba talaga tayo ngayon pa rin? Nakakainis, ayoko, talagang ayoko, wala nang magagawa. Teka, may huling tira pa ako. Tingnan ko nga ang huling tira mo kung ano ang kaya nitong gawin. Kung hindi, baka kahit isang buhok ko ay hindi mo masaktan, mapapahiya ka lang. Tingnan mo lang. Espada Living Diyos. Mahawalang hanggan. Wala kang kwenta. Masira ka nga. Mula ngayon, ang buong mundong ito ay akin na. Peste, natalo pa rin? Kuya, meron ka bang huling tira? May. Galing, gulpihin mo, pero hindi siya kaya ng tira ko. Ano ang gagawin? Desperado ka na? Natatakot ka na? Ito ang resulta ng pagsalungat sa akin. Ngayon, lahat kayo ay magiging akin tuntungan ng daan ng hari. Kahit angkinin mo ang mundo, ano naman, sa huli isa kang Pong Yunuko, itinakwil ng buong mundo. Shenye, patay ka. Aye, ingat ka. Bakit ka nagpakatanga? Hinarang mo ang tabak na ito? Ewan ko, baka gusto kita. Alam kong si Wanner ang nasa puso mo. Hindi ako nagsasabi. At hindi rin ako umaasa. Masiyahan na akong mailigtas ka kahit minsan Wanner, pasensya. Wei Jinjong, mamatay ka. Nakalampas na, dakilang mandirigma. Hindi akalain. Sa buhay ko makikita ito. Kapon, gagamitin ang ika-8 nyo langit tabak. Papatayin ka. Di ako pumayag. Aye, napakabuti. Napatay mo na ang Asong Wei. Tayo ay nanalo, mapahinga na si Ting Xue. Shenye, bati dakilang mandirigma ka, hindi na kita matatalo hanggang sa muli. Ingat, Shenye. Ingatan. Mabuhay ang emperador, mabuhay. Tumayo. Salamat po. Shenye, iningatan mo ako. Panalo ka sa laban, ibabalik ko sa iyo pinuno ng gintong bantay. Mamuno sa hukbo bantayan ng bansa. Susundin mo ang utos? Salamat sa iyong kabutihan, tinatanggap ko, bantayan ko ang asawa ko, patawad, hindi ko masusunod. Tinanggihan ni Shenye posisyon ng punong bantay. Napakadakila, siya ay handang isuko para sa babae dahil desidido ka na. Hindi na kita pipilitin mula ngayon. Bitawan mo lahat, maging malaya, gagawin kong payapa ang iyong buhay. Salamat sa unawa.